Magandang hapon po. Magandang hapon po. Okay, it's already session 6. Right? Nasa ika-6 na session na po tayo. Malapit na. Okay. Before we start, let's pray together. Bago po tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear mercy friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life to abide in church. Salamat po sa paggabay sa aming buhay Kristiyano na manatili sa church. This time, by the grace of God, we can have a new beginner Bible study. Sa oras na ito, sa biyaya ng Diyos, kami po ay magkakaroon ng New Beginners Bible Study. After salvation, we want to know how to live our Christian life. Pagkatapos ng kaligtasan, nais po naming malaman kung paano kami mabuhay sa aming buhay Kristiyano. So please teach and guide us through the Word of God. Kaya pakiusap, turuan at gabayan mo po kami sa pamamagitan ng salita ng Let us Diyos. understand your will through the Word of God. Nawa maunawaan namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Please allow your grace to all attendants. Pakiusap, ipahintulot mo po ang lahat mong biyaya sa lahat ng dumalo. From start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa simula hanggang sa matapos, kami po yung umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan mo ang Biblia. Awit 119. Awit 119, 71. Awit 119, 71. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako upang aking matutunan ang mga tuntunin mo. Okay. Let's remind what's the four elements of our Christian life. Alalahanin po natin muli kung ano yung 4 na elemento ng buhay Kristiyano. Ano po? Una, what's the four elements of our Christian life? Ano po? Una, word. Pangalawa, prayer. Pangatlo, fellowship. Pangapat, evangelism. Okay. Not only you remember these four, but also you have to practice in your Christian life. Huwag niyo lamang pong tandaan yung 4 na ito, kundi sanayin niyo din po sa inyong buhay Kristiyano. Don't forget why we learn the Word of God. Huwag niyo pong kalimutan kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. To practice, to obey. Upang sanayin at upang sundin. Okay po. Today topic, as you see, screen, the affliction. Yung paksa po natin sa araw na ito ay tungkol sa kapighatian. Maybe everybody dislike affliction, right? Lahat po ayaw sa kapighatian. Tama po ba? You don't want, you have a affliction? Ayaw niyo po na meron kayong mga kahirapan. Tama po ba? Ayaw? Ayaw. Lahat ayaw. But if affliction is a benefit to you, if the affliction is a benefit to you, ayaw din? Pero kung yung kapighatian ay pakinabang para sa inyo, ayaw niyo pa rin ba? You have to think, right? Yeah. But anyway, the Bible said affliction is a benefit to us. Gayun po man sinasabi ng Biblia na yung kapighatian ay pakinabang sa atin. Yeah. We can understand if we learn this session. Maintindihan natin ito kung pag-aaralan natin ang session na ito. Why affliction is a benefit to us? Bakit yung kapighatian ay pakinabang sa atin? After salvation, many people, many Christians misunderstand one thing. Pagkatapos ng kaligtasan, may isang bagay na kalituhan sa mga Kristiyano. They think they will not have a affliction. Na hindi sila magkakaroon ng kahirapan. Many Christians expect my life will prosper. Iniisip ng mga Kristiyano na yung aking buhay ay magiging sagana. I will not have many problems. Hindi ako magkakaroon ng maraming problema at kahirapan. But it's a complete misunderstanding.
Pero ito po ay ganap na maling pagkaunawa. After salvation, God will allow many afflictions. Pagkatapos ng kaligtasan, ipapahintulot ng Diyos ang maraming kahirapan. But when God allow many afflictions, there is the God's will. Ngunit kung ipahintulot ng Diyos ang mga kahirapan, merong kalooban ng Diyos. Awil 119, 75, 75, basahin po natin ng sabay-sabay. O Panginoon, nalalaman ko na matuwid ang mga pasya mo at sa katapatan ay pinangumbaba mo ako. It said, right? Who afflict you? Who afflict you? Sinabi, Through this verb, we can know who afflict you. Who allow affliction to you? sinasabi po ng talatang ito na sino yung nagpahintulot ng kahirapan sa iyo? Right? You have, God Himself allow affliction. Diyos mismo ang yung nagpahintulot ng kahirapan. Tama po ba? But it said, in faithfully, you have afflicted me. Pero sinabi dito, at sa katapatan ay pinangumbaba mo ako. In God's faithfulness, God allowed the affliction to you. Sa katapatan ng Panginoon, ipinahintulot niya yung kahirapan sa iyo. It means that there is a God's will. Ibig sabihin, mayroong kalooban ng Diyos. When God allowed the affliction, there is a God's will. Kapag ipinahintulot ng Diyos ang kahirapan, mayroong kalooban ng Diyos. When we understand God's will, we can understand why God allow many affliction to us. Kapag naunawaan natin ang kalooban ng Diyos, maintindihan natin kung bakit ipinahintulot sa atin ng Diyos ang mga kahirapan. Why does God allow the affliction? Bakit ipinahintulot ng Diyos ang kapighatian? An affliction is not God's original will, but His providence. Yung kapighatian, hindi ito yung orihinal na kalooban ng Diyos, kundi ang kanyang pagkalinga. What's a profit to God? He afflict us, allow affliction to us. Anong pakinabang ng Diyos kung ipapahintulot niya yung mga kahirapan sa atin? No profit to Him, right? Wala pong pakinabang para sa Kanya. There is a God's will when God allowed affliction. Mayroong kalooban ng Diyos kapag ipinahintulot ng Diyos ang kahirapan. Because the afflictions are benefit to us. Dahil ang kahirapan ay pakinabang para sa atin. We can acquire more precious thing through affliction. Magkakaroon tayo ng maraming mahalagang bagay sa pamamagitan ng kahirapan. We can be more completed and matured through affliction. Tayo ay magiging ganap at matured sa pamamagitan ng kapighatian. That's the reason why God allowed the affliction. Yan yung dahilan kung bakit ipinahintulot ng Diyos ang kapighatian. If you overcome well the affliction, your faith will be more mature. Kapag mabuti mong napagtagumpayan yung kapighatian, yung pananampalataya mo ay magiging mature. You can be more completed. Ikaw ay magiging ganap. But there are some Christians who are stumble when they have affliction. Pero may mga Kristiyanong natitisod kapag mayroon silang kapighatian. Actually, it happened. Many Christians are stumble. Sa katunayan, ito ay nangyayari na maraming Kristiyano ang natitisod. Maybe this time you are here by the grace of God. Marahil sa biyaya ng Diyos, kayo ay nandito. But there are some Christians who are not here because they are stumble. Pero may mga Kristiyanong wala na dito dahil sila ay natisod. Because they have some affliction. Dahil nagkaroon sila ng mga kahirapan. Right? The affliction has two aspects. Yung kahirapan po ay may dalawang aspeto. As I mentioned, some Christians stumble because of affliction. Gaya po ng binanggit ko, may mga Kristiyanong natisod dahil sa kahirapan. But some Christians, they are more mature by affliction. Pero may mga Kristiyanong nagiging higit na mature dahil sa kahirapan. Or they receive more blessing through affliction. O tumatanggap sila ng higit na pagpapala sa pamamagitan ng kahirapan. God's
where God's purpose is not stumble us, right? Yung layunin ng Diyos ay hindi upang tisurin tayo. Yeah, God doesn't want we are stumble, right? Ayaw ng Diyos na matisod tayo. Yeah, God want we are more mature. Nais ng Diyos na tayo ay mag-mature. God want to we receive a blessing. Nais ng Diyos na tumanggap tayo ng pagpapala. 나인tindihan niyo po? That's why we have to understand why God allowed the oppression. Kaya dapat maunawaan natin bakit ipinahintulot ng Diyos ang kahirapan. For this purpose. Para sa layuning ito. This is God's will. Ito yung kalooban ng Diyos. Okay po? Yeah. But yeah, you need to understand there is a type of oppression of a Christian life. Pero kailangan nating maunawaan na mayroong mga uri ng kahirapan ng Kristiyano. There is a test and temptation. Mayroong pagsasanay at tukso. We need to understand different test and temptation. Kailangan nating malamang yung pagkakaiba ng pagsasanay at pagsusulit at ng tukso. Test comes from God. Yung pagsusulit ay mula sa Diyos. Yeah, but temptation comes from Satan. Pero yung tukso ay mula kay Satanas. Yeah. God tests us. God tests us through oppression. Sinusubok tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kahirapan. Yeah. 하림바와 sa Biblia si Abraham. Yeah. God tested Abraham. Sinubok ng Diyos si Abraham. God commanded to Abraham, offer your son Isaac as a burnt offering. Inutos ng Diyos kay Abraham na ialay yung kanyang anak bilang handog na sinusunog. It was the greatest affliction in the life of Abraham. Ito po yung pinakamatinding kapigatian sa buhay ni Abraham. But through this affliction, God tested Abraham. Pero sa pamamagitan ng kapighatiang ito, sinubok ng Diyos si Abraham. Right? God wanted to know how much Abraham loves God. Nais malaman ng Diyos kung gaano siya iniibig ni Abraham. Abraham loved God more than his son Isaac. Iniibig ni Abraham ang Diyos higit kaysa kanyang anak na si Isaac. So the faith of Abraham was tested, right? Kaya yung pananampalataya ni Abraham ay nasubok. It's God's test. Ito yung pagsubok ng Diyos. But temptation of Satan is different. Pero yung pagtukso ni Satanas ay iba. James chapter 1, Santiago chapter 1, verse 13 and 14. James chapter 1, 13 and 14. James chapter 1, Santiago chapter 1, 13 and 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. huwag sabihin ng sinuman kapag siya'y tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutokso ng masasama at hindi rin siya nanunukso sa sinuman. Ngunit ang bawat tao ay natutokso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. God does not tempt anybody, right? Walang tinutokso ang Diyos na sinuman. Only temptation comes from Satan. Yung pagtukso ay mula kay Satanas. The purpose of temptation of Satan is to stumble Christian. Yung layunin ng pagtukso ni Satanas ay upang tisurin ang mga Kristiyano. It's completely different from the test of God, right? Ito ay ganap na iba mula sa pagsubok ng Diyos. So you have to discern God's test and temptation of Satan. Kaya kailangan mo makilalang mabuti yung pagsubok ng Diyos at yung tukso ni Satanas. And also we can have a prison because we are born again Christian. At kailangan na magkakaroon tayo ng kahirapan dahil tayo ay mga naipanganak na muling Kristiyano. Unang Pedro chapter 2. Unang Pedro chapter 2 verse 19. Unang Pedro chapter 2 19. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ito'y kapuri-puri kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sino man ang sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat.
suffering, right? It says suffering wrongfully, suffering wrongfully. Sabi dito, nagtitiis, Suffering wrongfully. Ibig sabihin, even though we don't have any problem, right? Sometimes we have suffering, persecution. dito po, yung nagdurusa ng hindi nararapat, minsan dumadaan tayo sa kahirapan ng walang dahilan. Yeah, because we are still truly saved Christian. Dahil tayo ay tunay na ligtas na Kristiyano. Halimbawa, kagaya ito, originally you were in Catholic. Halimbawa, kayo po ay, sa katunayan kayo ay Katoliko. Some are original Catholic, right? Ilan po sa inyo ay mga Katoliko Maybe noon? your family or other family are Catholic. Marahil yung miyembro ng pamilya ay Katoliko. Yeah. But when you get the salvation, you cannot stay in Catholic anymore. Pero nung nagkaroon kayo ng kaligtasan, hindi na kayo dumalo sa Katoliko. Tama ba? Because you understand, Catholic is completely wrong. Dahil naunawaan nyo na yung Katoliko ay ganap na mali. You will leave a Catholic, right? Kaya iniwan nyo na yung Katoliko. Then what's the reaction of the Catholic family, other Catholic member who are not saved? Kung gayon, ano yung magiging relasyon doon sa miyembro ng pamilyang hindi ligtas? Yeah, they will blame you. Sisisihin ka nila. Why you betray Catholic? Bakit mo tinalikuran ng Katoliko? We are all Catholic family. Lahat tayo ay Katolikong pamilya. Why you go to our church here? Bakit ka dumadalo dito sa church? Don't go there. Huwag kang pumunta doon. If you go attend the church, yeah, we will exclude you from our family. Kung magpapatuloy ka na dadalo doon sa church, hindi ka nakabilang sa aming pamilya. Sometimes, right, the Catholic family persecute you, right? Minsan po nangyayari na inuusig kayo ng Katolikong pamilya. You don't have any, right, mistake. Wala naman kayo naging You pagkakamali. just believe in the truth. Sumampalataya lang kayo sa You katotohanan. just follow the truth. Sinundan nyo lang yung katotohanan. Well, you can suffer the affliction, right? Pero dumaranas kayo ng pag-uusig. Because you are truly saved Christian. Dahil kayo ay tunay na ligtas na Kristiyano. It's suffering wrongfully, verse 19. Ito yung nagdurusa ng hindi nararapat. Yeah. And we have operation in preaching the gospel. At meron tayong kahirapan sa pagpapangaral ng Ebanghelyo. 2 Timoteo chapter 1, Ikalawang Timoteo, chapter 1. verse 8. 2 Timoteo chapter 1, 8. Chapter 1, verse 8. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Yeah. Apostle Paul encouraged Timothy like this. Sa ganitong paraan po hinimok ni Apostol Pablo si Timoteo. Share with them in the suffering for the gospel. Makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo. Yeah. To preach the gospel, we cannot avoid the suffering. Upang ipangaral ng Ebanghelyo, hindi natin maiiwasan yung mga kahirapan. Yeah. Right? Preaching the gospel is not easy, right? Yung pagpapangaral ng Ebanghelyo ay hindi madali. Last time you learned the session about the evangelism. Nakaraan, pinag-aralan niyo po yung session tungkol sa evangelism. I'm not sure you already practice. Hindi ko po alam kung sinubukan niyo na sanayin. Evangelism, motherly o mahirap? Yeah. Huh? Yeah. Hindi pa? You don't try? Hindi niyo pa po nasubukan? If you really try to evangelize, you experience it's really not easy. Kung talagang sinubukan yung mag-evangelize, maranasan yung hindi ito madali. You will receive a persecution. Tatanggap kayo ng pag-uusig. And then you have to sacrifice many things. Pagkatapos, kailangan yung isakripisyo yung maraming You bagay. have to sacrifice your energy, right? Sa sakripisyo mo yung lakas mo. You have to sacrifice your money. Sa sakripisyo mo yung pera mo. You have to sacrifice your time. Kailangan mo sakripisyo yung oras mo. Mahirap, right? Mahirap. Yeah. It's true. We suffer oppression for the gospel because we are saved Christian.
Nagdurusa tayo ng kahirapan para sa Ebanghelyo dahil tayo ay mga ligtas na Kristiyano. And also we have operation for the church and the saints. At meron tayong mga kapighatian para sa iglesia at sa mga banal. Colossians chapter 1. Colossus chapter 1. Colossians chapter 1, 24. Colossians chapter 1, 24. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon nagagalak ako sa aking mga pagtitiis alang-alang sa inyo at sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia. Pastor said, I now rejoice in my sufferings for you. Sufferings for you. Sinabi ni Apostol Pablo, ngayon nagagalak ako sa aking mga pagtitiis alang-alang sa inyo. Pastor had a suffering, oppression for the brothers and sisters. Si Apostol Pablo po ay nagkaroon ng mga kahirapan para sa mga brothers at sisters. Why he had a suffering for the brothers and sisters? Bakit nagkaroon siya ng mga pagdurusa para sa mga brothers at sisters? Yeah. Because through his preaching, many people got the salvation. Dahil sa kanyang pangaral, maraming tao ang naligtas. But it's not all. Pero hindi po ito yung lahat. After many people got the salvation, a pastor had to take care of them. Pagkatapos ng kaligtasan ng maraming tao, kailangan silang alagaan ni Apostol Pablo. Even though they are saved, they are like a newborn baby. Kahit sila ay ligtas na, sila ay tulad ng bagong silang na sanggol. Newborn baby doesn't know what to do, how to do. Yung bagong silang na sanggol, hindi niya alam kung anong gagawin. Right? Mom needed to take care of a newborn baby, right? Kaya kailangan alagaan ng ina yung bagong silang na sanggol. When one soul is saved, they are newborn baby, spiritual newborn baby. Kapag may isang kaluluwang naligtas, sila ay mga bagong silang na sanggol sa espiritu. That's why somebody needed to take care of them. Kaya mayroong tao na dapat mag-alaga sa kanila. Maybe here some are newly saved. Marahil dito, yung iba ay bagong ligtas. Meron? Newly saved? Yeah, you are newborn baby. Kayo ay mga bagong silang na sanggol. That's why some brothers and sisters will take care of you, right? Kaya yung ibang brothers at sisters ay aalagaan kayo. It's also not easy. Not easy. Hindi rin po ito madali. You need a lot of labor and sacrifice. Kailangan ng maraming paghihirap at sakripisyo. It's also oppression, right? Ito rin po ay kapighatian. Someday, you also evangelize some people. Balang araw, makapag-evangelize ka rin ng isang tao. Then they will get the salvation. At sila ay magkakaroon ng kaligtasan. At that time, you also have to take care of them. Sa pagkakataong yun, kailangan nyo rin silang alagaan. Then you need also maraming sacrifice, labor and sacrifice. At sa pagkakataong yun, kakailanganin nyo rin ng maraming sakripisyo. And also, right, there is the operation for the church. At meron ding kapighatian para sa iglesia. Church, right? In church, there are many kind of a ministry. Sa loob po ng church, maraming uri ng ministry. As we learned this morning, right? Mother's group, every Sunday, they prepare lunch, food, right? Gaya ng ating nalaman kanina umaga, yung Mother's Group, tuwing linggo nagluluto sila para sa tanghalian. Many places, there are many ministry. Sa iba't ibang lugar, maraming mga ministry. It's also not easy, right? Hindi rin po ito madali. It's also operation. Ito rin po ay kahirapan. Operation for the church. Kahirapan para sa church. But we shouldn't fear this operation. Pero kailangan na hindi tayo matakot sa kahirapang ito. And we can have operation because of a sin as a discipline. At tayo ay tumatanggap ng mga kahirapan dahil sa kasalanan bilang disiplina. Buksan mo ang Biblia, Unang Pedro chapter 2. Unang Pedro chapter 2, 20. Chapter 2, 20. Unang Pedro. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala at hinahampas dahil dito, ay inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nagdurusa dahil dito, at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. After salvation, right, sometimes you have a mistake, you have a sin. Pagkatapos ng kaligtasan, minsan nagkakamali ka, nagkakasala.
Because even though you have a sin, you will not go to hell, right? Siyempre kahit magkamali ka at magkasala, hindi ka na pupunta sa impyerno. Because all your sin, even your future sin, were already forgiven. Dahil lahat ng kasalanan mo, maging yung kasalanan sa hinaharap ay napatawad na. But if you continue sin, what will happen? Pero kung patuloy kang magkakasala, anong mangyayari? God will discipline you. Didisiplinahin ka ng Diyos. Because you already became children of God, right? Dahil ikaw ay naging anak na ng Diyos. When God discipline you, hindi madali. Hindi madali. Sa tuwing dinidisiplina ka ng Diyos, hindi madali. Mahirap. Tapo ba? Mahirap. Yeah. Each of the operation we have because of our sin as a discipline. Ito yung kapighatian na meron tayo dahil sa kasalanan bilang disiplina. Anyway, after salvation, there are many kind of operations. Gayunpaman, pagkatapos ng kaligtasan, maraming uri ng kapighatian. But anyway, all these operations God allow for our benefit. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay ipinahintulot ng Diyos para sa ating pakinabang. If so, what's the benefit of operation? Kung gayon, anong pakinabang ng kapighatian? Una, we can be trained. Una, tayo ay masasanay. buksan mo ang Biblia, Job chapter 23. Juan chapter 23. Job 23, verse 10. Job chapter 23, verse 10. Job 23, verse 10. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Job, right? Sinabi ni Job, when he has tested me, I shall come forth as gold. Sinabi ni Job, kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. God also tested Job. Sinubok din ng Diyos si Job. Yeah, God allowed many affliction to Job. Ipinahintulot ng Diyos yung maraming kapighatian kay Job. Yeah, but through the affliction, Job was more trained. Pero sa pamamagitan ng maraming kapighatian, si Job ay higit na nasanay. He become like a gold. Siya ay naging parang ginto. You know how to make pure gold? Alam niyo po ba kung paano gumawa ng purong ginto? Gold. Originally, gold, there is a gold stone. Sa katunayan, yung ginto po, ito po ay gintong bato. We get the gold stone from the mountain. Nakakuha tayo ng gintong bato mula sa bundok. But in gold stone, very konti lang pure gold. Pero doon sa gintong bato, kakaunti lamang yung purong ginto. Because there are many impurity. Dahil maraming dumi. Naintindihan niyo po? Yeah, it's not so valuable in this situation. Sa ganitong sitwasyon, hindi ito ganun kahalaga. That's why needed to make pure gold. Kaya kailangan itong gawing purong ginto. You heard about pure gold? Narinig niyo na po ba yung pure gold? Pure gold more? Yung pamilihan Pure po. gold? Yeah. Pure gold is very expensive, right? Yung purong ginto po ay napakamahal. Yeah. But to make the pure gold stone needed to enter furnace fire. Pero upang maging purong ginto po yung gintong bato, kailangan itong pumasok doon sa horno. When gold stone pugon. entered to the furnace fire, it completely melted. Kapag yung gintong bato ay pumasok doon sa pugon, ito ay matutunaw. And remove impurity. At matatanggal po yung mga dumi. But not one time. Pero hindi lamang isang beses. Yeah. Maraming beses enter to fire. Maraming beses na kailangang ipasok sa apoy. Yeah. Then gradually remove all the impurity. Pagkatapos, unti-unting maaalis yung mga Then impurities. finally it become pure gold. At sa kahulihan, ito ay magiging purong ginto. Entering fire, mahirap, right? Yung pagpasok sa apoy ay hindi ay mahirap. It explain
operation. Ipinapaliwanag dito yung kapighatian. Even though we got the salvation, we are not perfect. Kahit na nagkaroon tayo ng kaligtasan, hindi tayo perpekto. Right? Yeah, we are not completed, right? Hindi pa rin tayo ganap. We still have many mistakes. Marami pa rin tayong pagkakamali. We still live according to our flesh desire. Nabubuhay pa rin tayo ayon sa ating sariling But pagnanasa. when we receive operation, we gradually remove our the flesh desire. Pero habang dumaraan tayo sa maraming kapighatian, unti-unting nawawala sa atin yung pagnanasa ng We laman. become pure gold. Tayo ay nagiging purong ginto. Naintindihan niyo po? We can be trained. Maari tayong masanay. Our faith becomes strong. Yung ating pananampalataya ay titibay. And then, benefit of operation, we can acquire blessing and glory through operation. Sa pamagitan ng kapighatian, tatanggap tayo ng biyaya at pagpapala. Without operation, we cannot expect any blessing. Kung walang kahirapan, hindi tayo aasa ng anumang pagpapala. Romans chapter 8, 17 and 18, Romans 8, 17 and 18. Romans 8, 17 and 18. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Verse 17 said, if indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. Sabi sa verse 17, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. So to receive the glory, we have to suffer operation. Kaya upang tumanggap ng kaluwalhatian, dapat na dumanas tayo ng kahirapan. But 18 said, the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Pero sinabi sa verse 18, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. It means we have for example, we have this amount of operation, Halimbawa, meron tayong ganitong dami ng kahirapan. right? While we live on this world, we have operation. Habang nabuhay tayo sa mundong ito, meron tayong kapighatian. But what will be the glory if we receive this operation? Pero ano yung magiging kaluwalhatian kung tatanggap tayo ng ganitong kahirapan? Glory, we cannot compare, right? Hindi natin may kukumpara. Glory or saying it's a blessing. Kaluwalhatian o pareho sa pagpapala. Someday we will receive a blessing. Balang araw, tatanggap tayo ng gantimpala. Blessing much greater than this operation. Yung pagpapala ay mas malaki kaysa sa kahirapan. If we receive a kunti lang operation, Kung tatanggap tayo ng kaunting kahirapan. but we will have a malaking blessing. Pero tatanggap tayo ng maraming pagpapala. Profit o hindi? Pakinabang po ba o hindi? It's a profit, right? Ito po ay pakinabang. Tama po ba? Ayaw? This blessing? So, without appreciation, we cannot expect any glory and blessing. Kaya kung walang kahirapan, hindi tayo aasa sa anumang kaluwalhatian at pagpapala. We open one Bible more. The 2 Corinthians chapter 4, Ikalawang Korinto chapter 4. 17. 2 Corinthians chapter 4, 17. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Is that right? Our operation is a light operation.
Sinasabi dito na yung ating kapighatian ay panandaliang magaan at panandaliang kapighatian. It's also for moment temporary operation. Ito rin po ay panandaliang kapighatian. Our operation, right? Not only just small operation, it's also temporary. Yung ating kapighatian, hindi lamang maliit, kundi panandalian lang. It does not continue, right? Even po you ito have a operation, Hindi po nagpapatuloy yung ating kapighatian. temporary. Panandalian lang. But it's a eternal glory, eternal. Pero ito po ay walang hanggang kaluwalhatian. Eternal. Not only it's great, but also it's eternal. Hindi lamang malaking kaluwalhatian, kundi walang hanggang kaluwalhatian. This is God's way. Ito po yung kalooban ng Diyos at paraan ng Diyos. God's time goes from evening to morning. Alam niyo po ba na yung oras ng Diyos ay dumaraan mula gabi hanggang umaga? Our time, right, goes morning to evening, right? Yung araw, yung ating oras ay mula umaga hanggang gabi. You try to read Genesis chapter 1. Subukan niyo pong basahin yung Genesis chapter 1. How does a day goes? Kung paano lumilipas ang araw. From evening to morning. Mula gabi hanggang umaga. Evening symbolizes the life of affliction. Yung gabi ay sumisimbolo sa buhay ng kahirapan. Morning symbolizes the life of blessing. At yung umaga ay sumisimbolo sa buhay ng pagpapala. First affliction, after then blessing. Una kahirapan, pagkatapos nun pagpapala. It's like this. Ito po ay gaya nito. Let's suppose it's the blessing. Pagpalagay natin na ito po yung pagpapala. Let's say it's a blessing. Do you want to get? Gusto niyo po ba itong makuha? Gusto? Lahat gusto? You want to get this blessing? Okay. Let's suppose this is a operation. Pagpalagay natin na ito naman po yung kapighatian. Ayaw. You don't want operation? Ayaw niyo po ng kapighatian? Tama? You don't want? But how does God give the blessing to you? Pero paano po ibinibigay ng Diyos yung pagpapala sa iyo? God give the blessing by lifting your blessing by operation. Ibibigay ng Diyos yung pagpapala sa iyo na nakabalot sa kapighatian. To get the blessing, you have to first receive the operation. Kaya upang tumanggap ng pagpapala, una kailangan mo munang tanggapin yung kapighatian. Naintindihan niyo po? It's God's way. Ito po yung paraan ng Diyos. But the problem, many people, ayaw operation. Pero yung problema, maraming tao na ayaw yung kapighatian. Just give me blessing. Ibigay mo lang sa akin yung pagpapala. It's not God's way. Hindi po ito yung paraan ng Diyos. That's why many people don't receive the real blessing. Kaya maraming tao hindi sila tumatanggap ng tunay na pagpapala. Yeah. Don't forget. Huwag niyo pong kalimutan. So if you have a operation now, God will give the blessing after operation. Kaya kung meron kang kapighatian ngayon, ibibigay ng Diyos yung pagpapala pagkatapos ng kapighatian. God will try to give the blessing. Sinusubukan ng Diyos na magbigay ng pagpapala. Right? Yeah. This is God's way. Ito po yung paraan ng Diyos. Awit 66. Buksan mo ang Biblia. Awit 66. Verse 10. Awit 66, verse 10 hanggang 12. 16 hanggang 12, awit 66. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang sumubok sa amin, sinubok mo kami na gaya ng pagsubok sa pilak. Iyong nilagay kami sa lambat, nilagyan mo ng malupit na pasan ng aming mga balikat. Hinayaan mo ang sakyan ng mga tao ang aming mga ulo, kami ay dumaan sa apoy at sa tubig, at dinala mo kami sa kasaganaan. Yeah, verse 10, right? God tested us, right? Sinabi sa verse 10, O Diyos ang sumubok sa amin. God tested us to refine us. To refine us. Sinubok tayo ng Diyos As a silver is refined. na gaya ng pagsubok sa pilak. That's why God allowed many affliction. Kaya ipinahintulot ng Diyos yung maraming kapighatian. Right? Verse 11, you brought us into the net. Iyong nilagay kami sa lambat.
you laid the operation on our back. Nilagyan mo ng malupit na pasan ng aming mga balikat. God allowed it, right? God allowed. Diyos yung nagpahintulot nito. We went through the fire and through water. Kami ay dumaan sa apoy at sa tubig. It also means we have many oppression. Ibig sabihin din ito na marami tayong kapigatian. We have to pass by many oppression. Kailangan nating daanan yung maraming kapigatian. But you brought us out to reach a fulfillment. At dinala mo kami sa kasaganaan. It's the real blessing. Ito po yung tunay na pagpapala. It's a final God's purpose. Why God allowed the oppression. Ito yung pangwakas na layunin ng Diyos kung bakit ipinahintulot niya yung kapigatian. So, right, we acquire blessing and the glory through oppression. Kaya tatanggap tayo ng pagpapala at kaluwalhatian sa pamamagitan ng kapigatian. And through oppression, we can trust in only God. At sa pamamagitan ng kapigatian, aasa lamang tayo sa Diyos. Even though we got the salvation, we still trust in ourselves Minsan kahit tumanggap na tayo ng kaligtasan, nagtitiwala pa rin tayo sa ating sarili. because we have lived by relying on ourselves until now. Dahil hanggang ngayon, nabubuhay pa rin tayo na umaasa sa ating sarili. But God doesn't want it. Pero ayaw ito ng Diyos. We have to trust in God only. Kailangan lamang na magtiwala tayo sa Diyos. But in normal situation, we don't trust in God. Pero sa mga normal na kalagayan, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. But when we have a great operation, we trust in God. Pero kung nasa mahirap na sitwasyon tayo, nagtitiwala tayo sa Diyos. It happened to Apostle Paul. Ito po ay nangyari kay Apostol Pablo. 2 Corinthians chapter 1, Ikalawang Korinto chapter 1, verse 8 and 9. 2 Corinthians chapter 1, 8 and 9. Okay, 2 Corinthians chapter 1, 8 and 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapigatian na naranasan namin sa Asya, sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya. Ano pat kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol ng kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. We can know that Apostle Paul suffered a really great operation, right? Nalaman natin na si Apostol Pablo ay tumanggap ng matinding kapigatian. Why God allowed this great operation to him? Bakit ipinahintulot ng Diyos yung ganito katinding kapigatian sa kanya? He almost near death, right? Halos mamamatay na siya. At that time, he learned one thing. Sa pagkakataong yun, natuto siya ng isang bagay. I have to trust in God only. Kailangan kong magtiwala lamang sa Diyos. If you don't trust in God, God will continue allow operation Kung hindi ka magtitiwala sa Diyos, patuloy na ibibigay ng Diyos ang kapigatian. until you completely trust in God. Hanggang sa ganap kang magtiwala sa Diyos. Yeah. And through the operation, we will stop sin. At sa pamagitan ng kapigatian, titigil tayo sa kasalanan. Awit 119. Awit 119. Verse 67. Awit 119. 67. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngayon tinutupad ko ang salita mo. Yeah. Before I was afflicted, I went astray. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako. It means I went my own way. Ibig sabihin, pumunta ako sa sarili kong daan. Yeah. I went the wrong way. Pumunta ako sa maling daan. I went different from the God's will. Pumunta ako doon sa iba sa kalooban ng Diyos. Yeah. But through the operation now, I keep your word. Ngunit sa pamamagitan ng kapigatian, tinutupad ko ang salita mo. Yeah. So, if we don't have operation right, we will also follow our own desire. Kaya kung wala rin tayong kapigatian, susundin natin yung ating sariling pagnanais. Yeah. But when we have operation right, we correct ourselves. Pero kung meron tayong kapigatian, itatama natin yung ating sarili. If you go to the mountain, Meron Mountain.
Kung pupunta po kayo sa bundok, uh, you see the water stream going down from the mountain, right? makita po kayo ng agos ng tubig na bumababa mula sa bundok. You check stone. There are stone in the water stream, right? Many stone. Makita po kayo ng maraming bato. You compare this stone and the stone on the ground. Ikumpara nyo po yung mga bato doon sa taas ng bundok at yung mga bato doon sa baba ng bundok. You can know that magkaiba. Makikita nyo po na magkaiba sila. The stone on the mountain, high mountain, most of the stone very not round, very sharp. Kadalasan po sa mga bato na nasa taas ng bundok, ito po ay matatalim. Naintindihan? But the stone going down from the mountain, or most of the stone round shape. Pero yung mga bato na bumaba na mula doon sa taas ng bundok, karamihan sa kanila ay halos bilog na. Bakit? This sharp stone rolling by water stream, through the water stream. Dahil yung matatalas na batong ito ay umaagos kasama ng tubig. Then they hit each other, other sharp stone, they hit each other, right? At yung matatalim na bato ay nagtatamaan sa isa't isa. It's a Maira, right? Then gradually the sharp thing trim. Kaya unti-unti yung matatalas na bato ay nababawasan. Trimming, cut the sharp thing, trim. Na You don't know? Trim. trim po na Trimming. tatapyas. Yeah. The sharp part, trim down, right? Natatapyas po yung matatalim na bahagi. Yeah. When we suffer operation, our sharp character trim by God. Kapag tayo po ay dumadaan sa mga kapihatian, unti-unti pong tinatapyas ng Diyos yung matatalim nating Then we bahagi. become round the stone. At pagkatapos tayo ay nagiging bilog na bato. When you are like this, you have a sharp character. Nung kayo po ay tulad nito, kayo ay merong matatalim na That's why you can pag-uugali. easily hurt the other Kaya madali nyo pong masaktan yung ibang tao. by your speeches, Sa pamagitan ng by your pananalita, act. sa pamagitan ng mga gawa. You need to be trimmed gradually, Kaya ito ay kailangang matapyasan ng but unti-unti. it can be trimmed by operation, Pero ito ay matatapyas sa pamagitan ng kapihatian. right? That's the reason why God allowed the operation. Yan po yung dahilan kung bakit ipinahintulot ng Diyos ang kapihatian. Okay po? So what we needed to have an attitude for the operation. Kaya anong pag-uugali yung dapat na mayroon tayo para sa kapihatian? We should overcome by knowing that God helps us. Dapat na mapagtagumpayan natin ito na inaalam na tinutulungan tayo ng Diyos. Awi 34, buksan mo ang Biblia, Awi 34, verse 19. Awi 34, 19. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Marami ang kapihatian ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. As we learn, right? Many are the affliction of the righteous. Gaya ng ating nalaman, marami ang kapihatian ng matuwid. God will allow many affliction to save the Christian, right? Pinapahintulot ng Diyos yung maraming kapihatian sa mga ligtas na Kristiyano. It's not strange. Hindi po ito kakaiba. It's natural. Ito po ay You have natural. many affliction, it's natural. Na marami tayong kapihatian, ito po ay natural. But the important thing, but the Lord delivers him out of them all, right? Pero yung mahalagang bagay, ngunit iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga God iyon. allowed the affliction. Ipinapahintulot ng Diyos yung And kahirapan. also God help you to overcome the affliction. At tinutulungan ka rin ng Diyos na mapagtagumpayan yung kapihatian. You have to believe. Kailangan mong sumampalataya. If God allowed the affliction, He will also help you. Kapag ipinahintulot ng Diyos yung kapihatian, tutulungan ka rin niya. Right? He promised, I will deliver you from the affliction. Nangako siya, ililigtas kita mula sa kapihatian. Think over the affliction of a father of a faith and other Christian. Isipin po natin yung kapihatian ng mga ninuno sa pananampalataya at yung ibang mga Kristiyano. Unang Pedro chapter 5. 1 Pedro chapter 5, verse 17. 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 1 Pedro chapter
Unang Pedro chapter 5, verse 9. Unang Pedro chapter 5, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Yeah. The same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. When you suffer oppression, maybe you can have the mind. Why God allow oppression to me? Kapag mayroon kang kapigatian, marahil iniisip mo, bakit ipinahintulot ng Diyos yung kapigatian sa akin? Why I only have this kind of oppression? Bakit ako lang yung may ganitong uri ng kapigatian? It looks other people don't have this kind of oppression. Mukhang yung ibang tao walang ganitong uri ng kapigatian. Yeah. But you have to know, not only you, but also all Christians have the oppression. Pero kailangan mong malaman na hindi lamang ikaw, kundi ang lahat ng Kristiyano ay mayroong kapigatian. When you read the Bible, you check which person in the Bible don't have oppression. Kapag binasa niyo po yung Biblia, tingnan niyo po kung sinong tao sa Biblia yung hindi tumanggap ng kapigatian. All forefathers of the faith in the Bible, they suffered a lot of oppression. Lahat ng ninuno sa pananampalataya na nasa Biblia, lahat sila ay tumanggap ng kapigatian. Lahat. Now, same. Pareho po sa atin ngayon. When you have oppression, other brothers and sisters also have oppression. Kung meron kang kahirapan, yung ibang brothers at sisters din ay mayroong kahirapan. Yeah. As we know, right? Abraham, Kaya po ng ating nalaman, si Abraham, Moses, Job, David, Paul, right? All, right? Yeah. So don't say, why me? Why me? kaya huwag mo sabihin, bakit ako? Yeah. And we should rejoice to the extent that we partake of Christ's suffering. At dapat na makigalak tayo sa mga Kristiyanong nagdurusa. Unang Pedro chapter 4, 12 and 13. Unang Pedro chapter 4, 12 and 13. 12 and 13. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin. Nawaring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo, kundi kayo magalak, yamang kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalwalatian niya ay nahayag. Yeah. Do not think it's a strange concerning the fiery trial which is to try you. Huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin. It's not strange thing. Hindi ito kakaibang bagay. You better accept. It's a natural. Kailangan mong tanggapin na ito ay natural. And then 13, right? Rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering. Kayo magalak, yamang kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. Christ suffered on the cross to save us, right? Si Kristo ay nagdusa doon sa krus upang iligtas tayo. Yeah. We can also participate in His suffering Pwede rin tayong makibahagi sa kanyang pagdurusa through operation. sa pamamagitan ng kapigatian. So, rather than you are discouraged in your operation, you better rejoice. Sa halip na ikaw ay manlumo sa iyong kapigatian, ikaw ay magalak. Yeah. So, when you have the operation, you consider why God allowed this operation. Kaya kung mayroon kang kapigatian, isaalang-alang mo bakit ipinahintulot ng Diyos ang kapigatiang ito. You try to find the God's will. Subukan mong hanapin ang kalooban ng Diyos. Unang Pedro chapter 4, verse 19. Unang Pedro chapter 4, 19. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay.
Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Right? Those who suffer according to the will of God, right? Ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos. Don't forget, when you are suffered according to the will of God. Kung kayo po ay nagdurusa, huwag niyo pong kalimutan na kayo ay nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos. Then what should be our attitude? Kung gayon, ano yung ating magiging pag-uugali? Commit their soul to Him in doing good. Ipagkatiwala ang kanilang kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. When you have the affliction, you try to commit your affliction to the Lord. Kung meron kang kapighatian, subukan mong ipagkatiwala ang kapighatian mo sa Panginoon. Correcto? God allowed the affliction to you, Ipinahintulot ng Diyos yung kapighatian sa iyo. right? Then maybe you will try, I have to overcome affliction. Marahil, susubukan mong pagtagumpayan yung kapighatian. Yeah, of course, you have to overcome affliction. Siyempre, kailangan mo mapagtagumpayan yung kahirapan. But you have to understand, you cannot overcome affliction by yourself. Pero kailangan mong maunawaan, hindi mo mapapagtagumpayan yung kapighatian sa pamagitan ng sarili mo. Because God allow affliction, God can solve your affliction. Dahil Diyos yung nagpahintulot ng kapighatian mo, kaya Diyos yung lulutas sa kapighatian mo. That's why when you have the affliction, you have to commit your affliction to God. Kaya sa tuwing meron kang kapighatian, dapat na ipagkatiwala mo yung kapighatian mo sa Diyos. But most of case, they don't commit their affliction to God. Pero karamihan sa nangyayari, hindi nila ipinagkakatiwala yung kanilang kapighatian sa Diyos. I have to overcome my affliction, solve my affliction. Kailangan kong mapagtagumpayan, lutasin yung kapighatian ko. And they make their idea. At nag-iisip sila ng kanilang kaisipan. They do this way, they do this way. Ginagawa na yung paraang ito. But no change. Pero walang nagiging pagbabago. 맞습니다. Then God is waiting. Please commit your affliction to me. Pagkatapos yung Diyos naghihintay, pakiusap, ipagkatiwala mo yung kapighatian mo sa Then akin. I will solve your affliction. Kung gayon, lulutasin ko yung kapighatian mo. God is waiting. You commit your affliction to Him. Yung Diyos ay naghihintay na ipagkatiwala mo yung kapighatian mo sa Kanya. Right? Very simple, right? Napakadali po, di ba? Don't hold on your affliction. Huwag by mong yourself. panghawakan yung kapighatian mo sa sarili mo. Commit to the Lord. Ipagkatiwala mo sa Diyos. And then, the important thing, while you are doing good, is that right? At yung mahalagang bagay, lumikha sa paggawa ng mabuti. Don't forget doing good. What's doing good? Huwag niyo pong kalimutan yung paggawa ng mabuti. Many Christians, when they suffer affliction, they don't do doing good Karamihan sa mga Kristyano, kapag nasa kahirapan sila, hindi sila gumagawa ng because mabuti. they focus on their affliction. Dahil nakatuon sila sa kanilang kapighatian. That's why many Christians stumble. Kaya maraming Kristyano ang natitisod. Because of this affliction, I cannot go to church. Dahil sa kapighatiang ito, di na ako pupunta sa church. After I solve my affliction, I will go to church. Pagkatapos kong malutas yung kapighatian ko, pupunta ako sa church. Because of this affliction, I cannot evangelize anybody. Dahil sa kapighatiang ito, wala akong ma-evangelize. After solve my affliction, I will evangelize. Kaya pagtapos kong malutas yung kapighatian ko, mag-evangelize ako. They give up doing good, right? Sinusuko nila yung paggawa ng mabuti. Hindi tama. Even though you have many affliction, continue doing good. Kahit na marami kang kapighatian, magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. You just focus on doing good. Magtuon ka sa paggawa ng mabuti. Not focus on your affliction. Huwag kang magtuon sa sarili mong kapighatian. Then God solve your affliction. Kung gayon, lulutasin ng Diyos ang kapighatian mo. Then you will not be stumble. At hindi ka matitisod. Naintindihan niyo po, it's very important. Ito po ay mahalaga. Because many Christians are stumble because of this reason. Dahil maraming Kristiyano yung natitisod dahil sa dahilang ito. So if you have a great affliction, more focus on doing good. Kaya kung meron kang kapighatian, higit kang magtuon sa paggawa ng mabuti. More endeavor to come to church. Magsumikap ka na dumalo sa church. More endeavor to evangelize lost soul. Magsumikap kang mag-evangelize ng ligaw na kaluluwa. Then maybe early God will solve your affliction. At maaari na agad-agad na lutasin ng Diyos ang iyong kapighatian.
The Bible said, right? The Bible said, right? Sinasabi po ng Biblia. Yeah. Those who suffer according to the will of God commit their soul to Him in doing good. Doing good. Ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti. To a faithful Creator. Okay? Sa tapat na lumikha. He's a faithful. Siya po ay tapat. He will keep His promise, right? Tutuparin niya yung kanyang pangako. If so, how to commit to the Lord? Kung gayon, paano ito ipagkakatiwala sa Panginoon? The last verse, are we 50? Are we 50? Are we 50 verse 15? Are we 50 verse 15? Basahin po natin ng sabay-sabay. At tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. Right? Call upon me in the day of trouble. Tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. How to commit to the Lord your operation. Paano ipagkakatiwala sa Diyos yung kapighatian mo? When you have operation, cry out to God. Kung meron kang kapighatian, dumaing ka sa Diyos. God, help me. Diyos, tulungan mo ako. Please solve my operation. Pakiusap, lutasin mo yung problema ko, kahirapan ko. Call upon Him. Tumawag ka sa Diyos. Right? Then God promised, right? I will deliver you. At nangako yung Diyos, ililigtas kita. I will solve your operation. Lulutasin ko yung kapighatian mo. You shall glorify me. At luluwalhatiin mo ako. Right? Yeah. That's why operation is a very important thing in our Christian life, right? Kaya yung kapighatian po ay napakahalagang bagay sa ating buhay Kristiyano. Yeah. So when you have an operation, you practice what you learn today. Kaya kung mayroon kang kapighatian, subukan mong sanayin yung napag-aralan mo ngayong araw. Yeah. Then you will not be stumbled. Kung gayon, hindi ka matitisod. And you can be more matured. At higit kang magiging matured. Okay po? Yeah. Malalangin po tayo. Dear most friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to listen to the Word of God in this New Beginner Bible Study. Salamat po sa paggabay sa amin na makinig ng salita ng Diyos sa New Beginners Bible Study na ito. Please allow all the situation so that all brothers and sisters can finish the whole session. Pakiusap ipahintulot mo po yung lahat ng sitwasyon nang sa gayon ay matapos ng mga brothers at sisters ang lahat ng sessions. We will meet many operations in our Christian life. Makakatagpo po kami ng maraming kapighatian sa aming buhay Kristiyano. But whatever operation we have, let's commit to the Lord. Pero anumang kapighatian ang mayroon kami, nawa ipagkatiwala namin ito sa Panginoon. And let us overcome all the operation by relying on the Lord. At nawa mapagtagumpayan namin ang lahat ng kapighatian na umaasa sa Panginoon. And let us glorify our Lord. At nawa maluwalhati namin ang Panginoon. We only rely on your mercy and gracious. Kami po yung umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po.